Paano nga ba mag-apply sa DSWD para na rin sa AKAP at sa cash assistance na makukuha mula dito? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pwede nang pumunta sa DSWD at mag-apply sa AKAP. Dito sa website ng DSWD nakalagay yung mga steps na pagdadaanan ninyo. Una, i-review yung mga dokumento na dala ninyo at bibigyan na rin kayo ng schedule. Mamaya mas pag-usapan pa natin yung mga dokumento or requirements nila. Kung sakaling meron ka ng schedule, doon mo malalaman kung kailan nga ba yung interview mo. At during interview, doon na rin magkakaroon ng assessment. Ang mag-a-assess sa'yo ay yung nag-interview na social worker at i-assess dito yung hinihingi mong assistance at magbibigay sila ng rekomendasyon mula doon. Yung cash assistance na hinihingi mo ay pwedeng pasok sa mga kategoryang to: rice assistance, food assistance, medical, funeral, or cash relief assistance. Itong cash relief assistance ay yung tulong pinansyal para nga naman matugunan mo yung mga pangailangan sa araw-araw. Ito ay para sa mga tao na nawalan ng trabaho o di naman kaya ay hindi talaga matugunan yung pang-araw-araw na bilihin dahil na rin sa pagtaas ng mga bilihin or inflation. Bukod nga rin pala sa mga ito, hindi lang sa mga nawalan ng trabaho yung pwedeng lumapit sa AKAP. Pwede rin naman yung maliit yung kinikita. Nakalagay na rin yan dito na kung merong mababang antas, na may mababang kita, o di naman kaya ay minimum wage earner ka, pasok ka sa AKAP. May isa pang kategorya dito na katulad na rin ng nasabi natin kanina, kung sakaling naapektuhan yung pamumuhay mo dahil sa inflation o sa taas ng bilihin, pwedeng mag-apply sa AKAP. Yun nga lang, kung parte ka na ng mga dati pang programa ng DSWD, ibig sabihin nakakakuha ka na ng cash assistance katulad sa 4P, Senior Citizen, or SLP, hindi ka na pwedeng mag-apply sa AKAP. Ang pwede mong applyan ay isa pang programa nila, which is yung sa AICS. At dito sa AICS, pwedeng hingin yung iba pang tulong katulad ng sa medical assistance, funeral, educational, transportation, material assistance, food assistance, cash relief assistance. So, dalawa yung programa pwedeng lapitan, itong AICS at sa AKAP. Balik tayo ngayon dito sa steps. Kung sakaling na-interview na at nagkaroon na rin ng assessment, batay na rin sa hinihingi mong pinansyal na tulong, magkakaroon naman ng pag-review at pag-approve nito. Yun na yung sa third step. Kapag okay na sa step na to, magkakaroon na ng releasing. Yun na yung pinaka-final, kung saan ibibigay na sa'yo yung cash assistance mula sa AKAP program ng DSWD. Ngayon naman, pag-usapan natin yung mga requirements. Ang nakalagay lang dito ay dalawang item. Una, government-issued ID. Kung meron kayong Xerox din nung government-issued ID ninyo, dalhin nyo na rin para makasiguro nga naman at hindi na pabalik-balik. May pagkakataon kasi na mahaba yung pila sa DSWD at sayang naman kung sakaling kailangan pala yung Xerox nun pero wala kayong dala. Mas maganda na yung sigurado. Pangalawa naman, dahil napag-usapan na natin yung mga qualified na beneficiary ng AKAP, kailangan may dokumento kayo magpapatunay nun. At isa sa mga dokumento na magpapatunay na minimum wage earner kayo o hindi sapat o maliit yung kinikita ninyo ay yung Certificate of Employment mula mismo sa kumpanyang pinagkatrabahuhan ninyo. Doon sa COE, mahalaga na nakalagay yung sahod ninyo, yung pangalan ninyo na nag-match doon sa ID ninyo at may pirma nung nag-issue. Kadalasan, ito yung may-ari ng kumpanya o yung boss ninyo o yung HR ninyo. Kung meron naman kayo nung ITR or Income Tax Return mula sa BIR, pwedeng hindi na kayo manghingi ng COE kasi pwede nang ito ang isubmit ninyo sa DSWD mismo. May isa pang parte dito na kung sakali naman na sa barangay, meron kayong pagmamay-ari na maliit na negosyo katulad na lang ng tindahan, pwede kayong humingi ng certification mula sa barangay ninyo at yun yung isasubmit ninyo sa DSWD para sa AKAP application. So, yun yung mga requirements. Pero linawin lang din natin na kung sakaling ang hinihingi mong assistance sa kanila ay pasok sa ibang kategorya, katulad ng sa funeral assistance, dalhin nyo na rin yung iba pang requirements na nagpapatunay nun. O di naman kaya medical assistance, lalo kung hospital bill. Dalhin nyo na rin yung hospital bill o yung mga katunayan na hinihingi nyo yung assistance para sa kategoryang to, yung medical assistance nga. So, ito yung mga steps. Una, dalhin yung mga dokumento o yung mga requirements na napag-usapan natin kanina. Pangalawa, i-interviewin kayo, depende na rin sa schedule na binigay sa inyo. Pangatlo, i-approve ito ng approving officer ng DSWD. At pang-apat, dito nyo na makukuha yung cash assistance o pwede rin namang guarantee letter mula sa DSWD.
At speaking of guarantee letter, nakalagay dito na pwede kang lumapit kada confinement. May tanong kasi dito na ilang beses ka ba pwedeng lumapit sa AKAP program? Ang nakalagay ay pwedeng kada 3 buwan. Pero pwedeng mas madalas pa, depende na rin sa confinement at idadalhin mong hospital bill dito sa DSWD. At para dyan sa hospital bill, ang pwedeng ibigay sa iyo ay cash or guarantee letter. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.